the top, we will bring our students. Yan ang battle cry ng aking paaralan. Ito ay alinsunod sa vision at mission na itinadhana ng Department of Education. Upang isulong ito ay ang iba't ibang gurong lalaki at babae, nagsipagtapos, nagpakadalubhasa, nagsipag, nagsunog ng kilay, nakipagpunyagi at patuloy na nag-aaral ng iba't ibang kurso at aralin upang makapagbigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon para sa lahat ng Silesian. Sila ay nagmula sa pinaka-prestihiyosong mga kolehiyo at mga universidad sa Pilipinas. At kada bakasyon, hindi pa rin sila tumitigil sa pag-attend ng mga training at seminar para sa kanila. Ang lahat ng ito ay para sa isang layunin: excellence. Gamit ang iba't ibang paraan at estratehiya sa pagtuturo, minumulat nila ang isipan ng mga kapwa ko estudyante sa iba't ibang asignatura. Gayon din ay kanilang hinahasa ang aming galing at talento at nagbibigay ng oportunidad para sa mga praktikal na leksyon. Napatunayan din na isang epektibong medium ang paggamit ng teknolohiya, kaya't sinisikap ng mga gurong ito na makisabay sa modernong panahon sa ngayon. Ganito ang paliwanag ni Ginang Ramos, Coordinator ng English Department. We are aware that technology is a part of our daily living. So, in classroom teaching, we also utilize the use of this technology. Sabi nga ni Sir Roque Rodulfo, ay nakakatulong po ang technology sa instruction unang-una sa mga bata. Ang mga bata ay mas inspired kasi nakikita nila yung mga kanilang pag-aaralan at talagang nagpa-participate sila, learning by doing. at ni Ginang Chu ng Filipino. Ang unang gusto kong ma-achieve sa aking pagtuturo ay yung kaalaman at kasiglahan ng mga mag-aaral sa pakikinig sa aking mga araling ituturo sa kanila. So, naisip ko kung gagamit ako ng audiovisual gaya ng laptop, okay? Meron silang viewing, meron silang makikita, mapapanood na may kaugnayan sa aming aralin, higit na maliliwanagan, higit nilang naiintindihan yung aming aralin, gaano man ito kahirap. Tinuturuan din kami dito ng mga bagay na magagamit namin sa aming mga bahay at mga maiging trabaho. Ganito ang paliwanag ng aming PLE coordinator, si Ma'am Nepomuceno. Grade 7, meron kami mga dressmaking. Sa third year namin, meron kami food service. So, nagsiserve sila sa canteen as their practicum. Sa second year namin, sa grade 8, meron kami gardening for their activity. So, even sa mga pots, nakakapagtanim. Sa fourth year namin, may bartending kami. So, malaking bagay na makakapag-gawa sila ng mga ganung activity para din sa kanilang future, sa kanilang trabaho in case na hindi sila makapag-aral ng college. Sinusubukan din ng aming paaralan ang aming galing, talino at kakayahan. Parang si Sir Marvin, teacher ko sa physics. In science classes, especially physics, we need some instruments and materials for experiments. We devise or we improvise them. It can give a first-hand experience to those students. It's better to let them experience those experiments than to discuss it with chalk and board. And since they have experienced it by themselves, then they can apply what they have learned outside the classroom. May research na nga kami para ma-prepare kami sa college. Sabi yan ng teacher ko sa English na si Ma'am Iya. Basically, we are asking or we are tapping our students to make and to design their own thesis as part of their requirement before they graduate in high school. We believe that making or designing thesis or a compilation of their thesis, writing or their researches
will make them equipped with the knowledge that they are going to use or to apply when they go to college. Sa mga kaeskwela kong grade 7 na hindi pa rin marunong magbasa, si Ma'am Kabasan ang bahala. Remedial class is designed to help our students who are poor in reading and especially in comprehension. I believe that if these students will develop one of the math skills, which is reading skill, these students will surely help our school to have or achieve an excellent performance, especially in national achievement. Nagtitrain din kami ng mga panlaban sa mga contest, parang sa math. Sabi nga ni Ma'am Amigo sa math, ganun eh. Kami po para po magkaroon ng improvement sa aming at saka sa lahat ng contest. Meron din kaming review ng mga bata. Yung mga pang-umaga, nagre-review kami sa hapon. At yung mga pang-hapon, nagre-review na sila sa umaga. Meron din kaming MTAP at si Ma'am Togano ang coordinator. MTAP, we use that as review. Serve as review for the National Achievement Test. Nakita mo naman ang task natin, no? Kami yung top 1 regarding the NAT sa mathematics. Nung summer, nagkaroon kami ng science reading camp. Naging maganda ang resulta. Tanong mo pa kay Ma'am Suarez. So that was the first science summer reading camp, which was both the teachers and the students were very excited at that time. Teachers on the preparations of the materials to be used by the students, and likewise with the students having to read something that has a concept of science on it. So at the end of the day, after the 5-day reading camp, we have seen that the students somehow enjoy the concept of science without the burden of the concept that science is very hard or difficult subject. So they find it quite interesting. Pinaghahandaan namin ang lahat ng exam, kasama ang pag-shade ng grid sa NCAI. Bilang paghahanda sa araw para po sa dry run ng pag-shading at paghahanda po yan para po matutunan ng mga bata kung ano dapat i-shade doon sa kanilang main grade. At syempre, pinaghahandaan namin ng isa sa pinaka-importanteng exam na kukunin ng high school students, ang National Achievement Test. Yan ang advisor ko, si Sir Cayetano. In preparation for the NAT 2014, we have conducted a review since September. So for September and October, the teachers were the one who provided the reviewer. We allotted 15 minutes of each time for the review. For November and December, we allotted 1 period for the review. The school provided us with the test materials or review materials for the review. We will be also having our mock test coming this December, and by January and February, we're going to have our Saturday review. Sobrang alagang mga estudyante dito. Ito ang pruweba, si Ate Ednalyn Bona. Ako si Ednalyn P. Bona, nag-aaral sa University of Caloocan City. Ang kursong kinukuha ko ngayon ay Bachelor of Arts in Mathematics. Dito po ako nag-4th year sa Shirito Zamora High School 1. Sobra po ang pagsuporta ng aming mga teacher nung magkakaroon kami ng NAT. Naalala ko pa po, every week, lagi kaming may NAT review. At nung papalapit na po mismo yung NAT, ay inaraw-araw na rin po namin yung pag-review. Hindi po nagsawa yung school na sumuporta sa amin. At dahil doon, sa mismong araw ng exam, may libre pa po kaming almusal. Sa pagkakatanda ko po, ito po ay lugaw na may itlog at hinimay na manok. At syempre, meron din pong libreng tanghalian. Umiikot din po yung mga guro namin upang ibigay yung pangangailangan namin katulad ng lapis at pantasa. At syempre, ng moral support na rin po. Tapos po, nung mismong NAT, hindi po kami na-pressure dun kasi alam namin andun yung support ng mga guro. At confident kami na mataas yung makukuha namin score nung nakaraang NAT. At yun na nga, tumaas ang aming MPS. Sa Filipino, 11.62, Math, 27.5, English, 10.48, Science, 10.35, AP, 12.51, at ang overall increase ay 12.87.
Di rin namin kinakalimutan ang aming mga kaeskwelang medyo nakalimutan ng pag-aaral. Parang si Mariela at Rihina, pareha silang nakaranas ng home visitation mula sa isa sa aming mga guro. Ako po, isang estudyante na pala-absent sa amin. Halos 2 buwan po akong umabsent sa eskwelahan namin. Yun po, pinuntahan naman po ako ng teacher ko, si Ma'am Stella Majestad. Advisor ko po siya. Yun po, dun po, nung nagpunta siya, kinausap niya ang mga magulang ko. At yun po, pinaalalahanan po kami yun po yung mangyayari sa amin kapag di pa po kami Tapos po, yun, parang na-realize ko naman po yung mga mali ko. Kasi po naramdaman ko kung gano'n po talaga yung pagmamalasakit sa amin ng mga teachers sa Sherito na gusto nila maayos yung buhay na. At ako po ay nawawala sa landas po. Na mga siguro absent po ako ng 2 months. Tapos po pinuntahan po ako ng advisor namin ng si Ma'am Stella para paalahanan na baka yung future ko mapano. Tapos po kinumbinsin ako na mag-aral ng mabuti. Kaya po, pumapasok na po kami. Kaya di na nakakapagtaka na gumanda ang aming grado sa iba't ibang performance indicator. Talagang excellence is the name of the game dito sa mataas na paaralan ng Sherito, Zamora.